lahat ng kwento ay isinusulat sa papel. Ang iba ay nilalapat sa kulay, sa hugis, sa espasyo. Sa mga mata ng alagad ng sining, ang ordinaryo ay nagiging mahalaga. Ang katahimikan ay nagkakaroon ng tinig at ang damdamin nagbibigay ng anyo. Ito ang sining na sumasalamin sa atin. Sining na hindi lang nakikita, kundi nararamdaman. Sining ng bayan, sining ng Pilipino. Hi Tito, this is a local culture immersion. Video research, this requirement is for our finals. And so we prepared a few interview questions. So number 1, can you please introduce yourself and tell us what kind of art you create? I'm Tito Viñas. Pero ang ginagamit kong pangalan sa mga Joseph. Short for Joselito Viñas. Kaya PNC ko lang. Ang pinipirma ko lang sa mga artworks to, Joseph. Yan. Dati akong art director sa graphic design. Tapos nang nagkakaano ako, lalo na ngayon retired na ako. Ay involved na sa sarili ko sa mga artworks na mga visual arts. Yan. Ngayon sa mga visual arts na nakasama ko rin mga magbibigat namin, mga magagaling na sila Nemi Miranda, yung sila nakalimutan ko yung founder ng Copy Arts, tsaka si Jedi Santos is also art director mga kuwan. Ngayon, ang mga ginagawa namin, mahilig na ako gumawa ng multimedia, mixed media. Sabihin, hindi lang painting, sculpture din, mga ganun mga materials. Tapos depende rin kasi kung minsan ang requirement is watercolor din ako. Pag oil, pag yung mga acrylic din. Pag ang ubag sa buwan, parang may pagka-flexible din ako. Yung next question Tito is, how did you start your journey as an artist and how long have you been practicing your craft? Yung journey nang yan, kasi usually nung elementary years ko pa lang ganyan, doon ako na-develop elementary years. Kasi noong una, pinipilit pa ako yung sumali sa drawing contest, mga elementary years ko yan. Tapos kaya pinipilit ako, sabi ko hindi ako marunong mag-drawing, hindi ako marunong. Pero as the days ng ganyan, so kakasali ko, nagkakaroon din ako ng mga nananalo rin, ganyan. Kaya nangyari, nagkaroon na rin ako ng interest. Yun sa simula yun, yung interest niyan ganyan sa elementary, high school, hanggang sa college. Sa college, ginawa ko talaga architecture. Kaya lang, may passion talaga ako sa painting, ganyan, sa mga visual arts. Kaya pagkatapos ng retired na, lalong retired na ako, doon na napunta sa ganitong trabaho, sa visual arts talaga. It's also a passion, hindi lang basta ba. Number 3 po, who or what inspired you to be an artist? Marami. Kahit yung mga kaibigan ko, mga kasama ko dati nung na elementary years tsaka high school years na kasama ko na nakipag-contest din. Ayun din, naging inspiration ko sila. Tapos ang mga naging mga reference namin, yung mga Juan Lamor Solo, Juan Luna, ganyan. Sila si Hoya, mga ganyan. Yun mga inspiration namin. So sila po yung nag-motivate sa inyo. Okay, number 4, do you include beliefs or history in your artwork, and have you participated in any local events to showcase your work? Yeah, oo. Sa belief naman kasi lalo na sa akin na Bible believing tayo. Minsan yung pagka-artworks ng ganyan, na-apektuhan din ng mga gayang beliefs na ay hindi lang ginagawa ko. Yung sa mga prophecy, ay hindi lang ginagawa ko ganyan. Mga historical, gumagawa na ako sa yung sa mga nila lapu-lapu, mga story ng ganyan, mga video ng ganyan. Okay, next po is, why do you think art is important, and how do you think it's important to preserve local art and tradition? Yeah. Kasi yung kamba sa preservation minsan ni-invite kami sa mga exhibit.
exhibit halimbawa tungkol dun sa this coming June 12 may exhibit ng Independence Day. Invited kami para i-present din sa kanila what is the importance of independence, ganyan. Tapos yung history na rin yun, tsaka i-motivate din yun patawad sa mga Pilipino rin na talagang gusto nila rin makita kung ano ang patriotism ng Pilipinas, at tsaka may encourage sila sa supportan din ng Philippines na ganyan sa ganyan bagay. What are the challenges you face as a local artist and how do you overcome these challenges? Number one dyan kasi yung oras. Usually oras niya na kahit na oras ng tulog mo na, hindi kasi sa gusto mo nang matapos yung trabaho mo. Talagang tatapusin mo yan kahit na mabuti na ng minsan nga talagang puyatan na. So naghahabol ka po ng oras? Oo, ganun. Yung mga problema yan sa amin na talagang kailangan mo kasi makatapos magawa agad yung trabaho. Kaya yun, may mga deadline din yun. Halimbawa, submit mo yun sa gallery ng ganitong kailangan talagang matapos yun. Minsan nagpupuyat ka na. Ganon. Minsan kahit nga sa mga lunch na ganyan, nagiging problema rin kasi kumakain kami sa last person na hindi mo na mapapansin talaga yung oras. Dahil engross ka sa trabaho mo, ganyan. Hindi mo na siya mapapansin. Ganyan. So, number 7, what advice would you give to young people who want to pursue art? Oo nga, ganun din. Kasi yung mga tao kasi, katulad ko, may passion talaga ako. I-pursue talaga nila yun. Kasi, parang pag hindi mo nagawa yun, parang parang kulang din yung part ng buhay mo. Hindi ko sabi ito lang ang part ng buhay mo, pero kung may passion ka talaga, marami kasi akong kasama rin sa mga gallery na ganyan, doktor, mga ganyan sila, mga engineer, architect, ganyan. Kasama ko sila kasi may passion talaga sila yun yung papasaya sa kanila. Ayun din ang mga nagaan sa kanila, yung bang parang napupulfill nila, natapos yung trabaho na ganda, may fulfillment din. So, kung may mga discouragements, dapat patuloy pa rin. So, number 8, what message do you hope to share your art? Marami. Kasi, ngayon, sa akin yung mga message ko sa ginagawa kasi mga prophecy. Yung bang sa coming of the Lord, ma-aware din sila. Ganun sila. Na-aware sila na eto dating ang Panginoon. Kailangan natin din tingnan yun na i-motivate tayo, tsaka rin natin na talagang yung pagdating ng Diyos talagang yan na walang makakapigil. Ngayon dahil sa mga painting na ganyan, mabibigyan siya ng awareness din. So doon mo parang ini-express yung about kay God sa paintings. Ganun. So yun po, grabe po pala yung impact ng mga local artist. Hindi lang sila gumagawa ng art, kundi naging tulay din sila para maintindihan at ma-appreciate natin ito. Jose's B, a graphic design art director, creates paintings that depict biblical teachings and Filipino values. Using watercolor, acrylic, oil, and mixed media, his attention to detail brings his art to life.